Hello, everyone. Welcome back. Today's topic is very important, especially for aspiring and beginner VAs. Ang title natin ngayon ay Hindi lang sipag, bakit trust ang pinakamahalagang skill ng VA. Kahit minsan akala natin kapag masipag ka, okay na. Akala natin kapag mabilis kang gumawa ng task, enough na. Pero sa totoong VA life, hindi lang sipag ang hinahanap ng client. Client needs someone they can trust, someone who gives updates, someone who asks questions, someone who admits mistakes, someone who does not disappear, someone who can be relied on kahit hindi binabantayan every minute. So today, pag-uusapan natin kung paano ba nabubuo ang trust between VA and a client. Ano ang nakakasira ng trust? And paano makakapagpakita ng trustworthiness ang beginner VA kahit wala pang maraming experience? Let's be honest. Ano ang mga bagay na pwedeng makasira ng trust ng client sa VA? Let's give examples. For me, 'pag missing in action ka lagi. Yung tipong kapag kailangan ka ni client tapos wala ka or, kapag need niya na ng update regarding dun sa mga task na pinapagawa tapos hindi ka niya mahagilap kung nasaan ka. Pero siyempre isa lang yun sa factor, maraming factor kung bakit, nasisira yung trust ng client sa VA. What happens when a VA says done but did not double check? Usually kapag gano'n ang nangyayari, siyempre 'pag sinabi ni VA na done na yun, pero hindi naman niya dinoble check yung ginawa niya. Sometimes kasi yung small mistakes, yun yung hindi kaagad nakikita, eh. For example, yung mga typos, wrong numbers, mga missing details na hindi kumpleto. So, instead na dapat okay na yun para sa client, i-double check niya pa yun. So, doon nangyayari yung nagkakaroon ng errors, nagkakos siya ng delays, ang wrong reports, or extra work para lang maayos yung report na ginawa mo. So, kapag nangyari yon, nagkakaroon ng doubt yung client sa'yo kung tama ba yung gagawin mo ulit sa susunod. Kasi nga, may doubt na siya sa'yo, eh. Kasi yung attention mo dun sa maliliit na details, hindi mo nakita. So, siya pa yung nagko-correct and siya pa rin yung nagre-ready para dun sa report na ginawa mo. Why is guessing instructions risky? Oh, napaka-risky niya kasi sometimes naman kasi 'di ba, or hindi sometimes, usually most of the time yung assumptions naman natin is napaka-rarely niya na maging accurate talaga. So kapag when you guess instead na mag-clarify ka or magtanong ka, most likely ang mangyayari is magagawa mo yung task pero mali siya. Kasi nga, na-miss mo yung mga key instructions or key requirements na hinahanap ni client para dun sa report na yon. So ang nangyayari magkakaroon ka ng rework, i-redo mo uli yung mga ginawa mo. So ano na siya, magkakaroon na siya ng wasted time and effort sa part ninyo pareho. Kay client, madidili yung report niya, ikaw naman is masisira yung credibility mo kasi nga hindi mo na ayos yung report na pinapagawa sa'yo. Okay. What should the VA avoid? Para nabanggit mo na nga rin eh. If
gusto nilang i-keep yung trust ng client. Ayun, katulad nga nung sinabi ko kanina is yung avoid guessing instruction kasi napaka-risky talaga niya. And then confirming yung task mo na done without checking first. And then yung sa missing in action or disappearing na wala kang reply lagi. Pero idagdag ko na rin din syempre yung minsan or hindi ko lang din alam, pagiging careless ng isang VA, lalo na sa mga small details sa mga task na pinapagawa sa'yo. So siguro, let's just always be honest, responsive, and reliable. Kasi that's how you keep that strong trust and then it's how you keep your client's trust. Okay, yeah. Very important talaga yan. Minsan, hindi naman dahil hindi magaling ang VA. Sometimes, trust is broken because of poor communication. So, if you are confused, ask. If you made a mistake, admit it. If you need more time, say it early. Mas okay na honest ka kaysa tahimik ka, tapos magugulat na lang ang client na hindi pala tapos pa yung pinapagawa niya.